Hindi naman natatakot si Roldan nung tinutukan siya ng baril ni Diego. Sinabihan pa niya ito na iputok niya ang kanyang baril sa ulo kung sa tingin niya na wala na siyang silbi nito. Pero inilipat ni Diego ang baril at tinutok niya ito kay Jacob. Kaya sa pagkakataon na ito, natatakot na nga si Roldan para sa kanyang kapatid. Sinabihan niya si Diego na ilang taon na siyang pinakinabangan. Kasama siya nito noong pinalago nila itong negosyo. Magkasama sila na pinatayo itong empire. Tapos minsan lang siyang sumablay. Papatay na silang dalawa na kanyang kapatid. Sinabihan din ni Jacob si Diego kapag sila ay pinatay niya o kapag siya ay pinatay niya, ano na lang ang sasabihin ng kanyang anak at sa kanyang apo kapag nawala silang dalawa. Kaya ang pinatay na lamang ni Diego ang mga tauhan nila Jacob at Roldan. Inubos niya itong lahat. Sinabihan ni Diego ang magkapatid na patunayan nila sa kanya na hindi siya nagkamali sa pagpili sa kanila. Dahil kapag hindi nila nabawi ang wallet, tutuluyan niya silang dalawang magkapatid. Sa pag-uwi ni Samuel sa kanyang bahay, niyakap kagad niya ng mahigpit ang kanyang anak. Nung nakatulog na ulit si King, humingi ng tawad si Samuel sa kanyang anak na dinala niya ito sa mundong puno ng panganib. Pero pinapangako niya na hindi siya titigil. Hindi siya susuko, hindi siya papayag na may manakit ulit sa kanya. Hindi niya ito pababayaan dahil siyang dahilan ng bawat laban niya, bawat hakbang niya mula ngayon, bawat desisyon niya, lahat ng ito para sa kanya. Habang si Roldan, pinagalitan niyang tauhan ni Jacob nung pumalpak ito sa kanyang pinagagawa nung nalusutan siya ng isang batang paslit. Susuntukin na sana ito ni Roldan, ngunit pinigilan siya ni Jacob. Sinabihan ito ni Roldan na kapag sa susunod, pumalpak ulit ito, ang kanyang ulong ibibigay niya kay Diego. Tinawagan naman ni Samuel si Roldan at sinabihan niya ito na hawak niya ang buong kayamanan nila. Kung mawala ito, ano nang mangyayari sa kanila? Binalaan ni Roldan si Samuel na papatayin niya ang kanyang buong pamilya sa kanyang harapan. Tapos isusunod niyang papatayin ay siya. Galit na sinabihan ni Samuel si Roldan kapag namatay siya, isasama niya sa hukay ang lahat ng kanilang pera, lahat ng kanilang pinagpaguran. Kapag nangyari yon, ano na ang mangyayari sa kanila? Sana sila pupulutin. Gagawin rin niya ang ginawa ng kanyang ama na binaril ang sarili. Kapag ginalaw niya ulit ang kanyang pamilya, pasasabugin niya ang kanyang ulo. Kapag ginalaw nila ang lahat ng importanteng sa buhay niya, papatayin niya ang kanyang sarili. At kasama niyang mamamatay ang pag-asa nila na makuha ulit ang kanilang pera. Patahimikin siya nito. Ibibigay niya sa kanila ang side praise kapag kumbinsido siya na ligtas na ang kanyang pamilya. Naiinis naman si Roldan dahil naisahan siya ngayon ni Samuel. Samantala, asawa pala ni Jacob ang anak ni Diego na si Attorney Leah. Kaya pala hindi tinuloy ni Diego na patayin si Jacob. Kinabukasan, papasok pa rin si Samuel sa opisina dahil kapag hindi siya pumasok, malalaman nila na alam na niya na silang naghahabol sa pera, na sila yung nagpadukot sa kanyang anak. Nagtanong si Paeng kay Samuel kung ano na ang kanyang plano. Ang sagot ni Samuel, hindi pa niya alam. Pero sa ngayon, ligtas silang lahat hanggat nasa kanya ang pera. Hindi sila gagalawin. Pinatay naman ni Diego ang investigador dahil ayaw niyang matuklasan na siyang pinuno ng mga scammers dito sa bansa at hindi si Mike ang pinuno nito. Sa pagpasok ni Samuel, pinagtitinginan naman siya ng mga empleyado dahil puno ng pasa ang kanyang mukha at naiinis pa rito sina Jacob at Roldan nung pumasok sa opisina si Samuel. Kaya huwag natin palalapasin ang kapanapanabik ng mga tagpo sa Sins of the Father. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos na upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone!